Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol na naman dito kay Norman Mangusing sa season 4.5 niya, na kung saan ay pagsamantala nating gagawing katawa-tawa itong si Norman Mangusing sa maikling content lamang na patungkol dito sa impersonation o pagpaparody ng bubble gang ng GMA. Pero bago ang lahat, mga ka-plastic, additional information man lang para kay Norman Mangusing, na ang sabi dito ni Pod Genius, may impormasyon kaya si Sed Patriarch, PBG Gen Antonio Maralag Jr., Regional Director 2, at si Kuset Cheru o PMAJ Joel Dolin
acting chief tungkol sa mga naiulat na reklamo o aligasyon na irregularidad sa lupa na sinasabing may kaugnayan ang grupo ni Norman Mangusin sa Isabela, mga kaplastik. So ito na nga yung sinasabi ko noon pa sa mga recent content ko, na kung saan ay mga kaplastik ay may pinagplaplanuhan na silang angkinin ang mga lupain doon sa Isabela. At the same time, katandem niya yung kababata niya na si Alex Pabella, na kung saan ay naglilibot-libot din sila sa kahabaan ng probinsya ng Marinduque. At ganun din ang kanilang binabalak. So wala na kasi silang pwedeng magawa, nahihirapan na silang mag-scam sa mga OFW, kaya ang isa na namang krimen na kanilang naideya, possibly, ay ang pag-aangkin ng mga lupain dyan sa mga karatig probinsya tulad ng Isabela, mga kaplastik. So wala na talaga, hindi na talaga maubusan nitong si Norman Mangusin sa kanyang mga kalokohan when it comes sa paggawa ng mga kalokohan. Ito po, kung nakikita nyo po sa larawan na ito, mga kaplastik, na kung saan ay parang may mga minamastyag sila o may mga minamasid silang mga lupain dyan sa Isabela na para bagang may balak silang angkinin kahit wala naman silang kalupaan doon. At ito, sabi sa post ni Said Patriarch with Kuset Cheru o two others, the who owns the land, own the water and everything under the heaven. So nangangahulugan, lahat na makikita nila dyan sa Isabela ay kanila na raw. Dahil nga nakasaad dito sa post niya, the who owns the land, owns the water, and the everything under the heaven. At ito nga ang komento nila, everything within it, sir. At ang reply ni Said, patient is a virtue. Like what Sir Francis Leo Marcos kept on advising us, we're sons of God. What the? Anak daw ng Diyos itong si Ulaong. So aside from that, tinuring niya ang sarili niyang pamilya siya ng Marcos. Ngayon naman, inaangkin na naman nila ang titulo bilang anak naman daw siya ng Diyos. So ikaw na pala si Kibuloy. Ikaw na pala ang papalit kay Kibuloy, ha? Appointing son of God. O, ito pa. Yes, sir. Depende TCI. Ano? TCIP? Depende chip. Chip siguro to. Sa sagot na Said, nata depende mate, regards. At ang reply naman ni Alfred Chan, kay sino following a Danum Open Yatun. Ba, Ilocano yata ito. Kung sino Marriott Shad Gate na Nadum Rick. So hindi natin maintindihan to. Ilocano lang ang nakakaintindi nito. So ayan. Ayan. Dito mas maintindihan natin. PM Taka. Stacy Leban. Bata mo ako, sir. O yan ang reply ni Said. Basta dyan ka lang lagi. Huwag pamarisa ng mga nag-iibang kulay at tanyo. Masaklap yun. Matik, sir. Nagkakaintindihan. Privilege to be member of our group po, sir. Yun sir. We can use empowering, make the needy stronger and more confident in controlling their life and claiming their rights. What kind of rights? Paano po ba magpa-member, sir? Ano na naman kaya itong member na lumalabas sa social media? Sabi na Said, Narcan Par, pa-register ka bukas sa akin sa Magat Dam. Huwag ka muna magre-report sa MG, pakita muna sa akin.
Wow, tamang-tama ay pinupuntahan ko sir. Pangtubig na ako eh. Thanks po sir, kahit wala akong budget basta syenderos na ako sir. Sabi naman ni Sed, wala din kaming budget, malinis ang intensyon at pagmamahal sa bayan lang. Wow! Talaga ba? Sabi ni NC Paragas, dito sa Manila pa sir. Pagluwas namin ni Sir Francis Leo Marcos dyan, dinner tayo, may sked kami, proceed dyan. Sabi ni NC Paragas ulit, yes sir, it is honor to be with the Hacenderos sir. What the hell? Hacenderos naman ang kanilang tawagan. Sabi ni Sed, kuha ka ng clearance ka Hacendero. Parang mahirap ng initiation pagpasok ko sir. Ba? Parang fraternity ba to? Kaya mo yan sir, basta isipin mo Barcelona initiation sir. Chief Hacendero, inihaw ko na po yung para kay Sir Narcanpar. Francis Leo Marcos, kaya ni Sir Narcanpar yan sir. Same sa atin, may yag balls at puro intent sir. Pampatikim lang yon, longganisa sir. Francis Leo Marcos, susunod adobo pato with sili dadalhin ni Cosette Cheru. Yes sir, to the action while the iron is hot. Eto sabi ni Sed, eto latest pics sa hacienda ng group. Eto kung sabi ni Cosette, sir, pinapahinto ko na kanina yung palagay ng tubig dyan kasi dyan daw ilagay ni boss yung floating cottage ng hacenderos. Sa kawayan pa lang naputol ang mga something. Naputol. Kawayan pa lang naputol ang mga tao natin plus 23 na bayoy. Yung kahoy na mahogani at na gumamela, kailangan daw kuha ng permit mula sa DNNR. Sir, pero madali lang naman daw kumuha ng minimal lang bayad sir. Ang masakit pa doon, pinapayagan ng ahensya ng gobyerno itong mag-operate kahit na walang sapat na dokumento na nagpapatunay na meron silang kanila yung mga lupang inaangkin nila dyan, mga kaplastik. Baka na naman mangyari ito. Sabi ni Cosette, di ko muna pinapa-chainsaw yung mga kahoy sir. O 206 na kilos pala total inarbest na hito. 70 per kilo sir. Ito yata yung tinutukoy ni Norman Mangusin na meron siya mga hito sa Isabela. May farm siya ng mga hito daw. So, ang tanong, kanila ba talaga ang lupa at sinasabi nila dyan at meron ba silang karapatan na magtroso dyan at putol-putulin ang mga halamanan dyan na nananahimik? Sabi ni Cosette, Francis Leo Marcos, sir, mga 2 linggo pa raw yon para makuha yung market size niya, sir. Thank you po, sir. Maraming maiiyaw niyan, Cosette Cheru. Yes, sir. Pinapaharvest na lahat ng new management na si Sir Ander Haciendar Cop, sir. Kaya sked mo attend birthday ni Francis Leo Marcos noong September 29. Francis Leo Marcos, when, sir? Ha? Pati si Atong. May bago ngayon sir, alam ko rin, Jack Stone. Isama na rin na Martin Pajolen sir. Sure lang na-attend ka sa birthday party. Sabi ni Sed, matutuloy ka ba sa MG9? Wait mo ako doon ha. Sabi ni Sed, Cosette Cheru, invite din natin si George Maribay sa party. Yes sir. Call mo si Surveyor Aldanilo Yagura, ngala. Sabi ni Dwayne Wilson, advance happy birthday sa Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, thank you sir. Francis Leo Marcos, yes sir. Ayan, sabi naman yes sir. Call mo yung surveyor
Ito, Renato Puno, sabi niya, may all your old endeavor granted by the greater architect of the universe. I pray for his infinite wisdom to grant you guidance, strengthen your heart and life. Happy birthday, son. I wish you enough. So, ito pa yung larawan na kumakalat. Said Patrick. Ayan si Said Patrick na binilog ni Pure Genius, mga kaplastik. Nakasama rin pala to sa mga humanitarian ni Norman Mangusin noon pa lang. So hindi talaga mawala-wala mga tropa ni Norman. Hindi talaga siya nauubos. Kaya ang lakas ng loob ni Norman Mangusin eh. Kasi marami kasi talagang tao sa likod ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Yan mo oh. Meron siyang kakamping parang something general. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong ranggo niya pero I think it's general po siya. Talaga nga naman na si Norman Mangusin ay hindi matitibag basta-basta. Dahil meron siyang koneksyon. At yun ang nakakalungkot, mga kaplastik. Sabi nga dito ni JP Porras Ali, yan na ba yung isa sa mga issue niya na sa land grabbing? Oh, 100%. Ito po yun. Yan yung kinikwento niya noon pa lang at yung sinasabi niya na niraratratan niya yung ng Armarmite, yung mga taong nagmamatigas doon sa lugar na yon. Yun. Sinasabi na nga ni Norman eh, na binobroskuhan niya yung mga tao doon. Kaya nga tinawag na land grabber eh, kaplastik. Sabi nga ni Ike Kaplog, sindikato yan si Kulaong. Isipin pa lang, hindi nalalakas loob yan na manloko at magyabang. Kung walang kakampiyan, si Kulaong ang humaharap, magaling magsalita, si Kulaong kahit sa live. Siya yung para kasing pinaka-frontman ng mga sindikato eh. Kaya kahit matibag mo to si Norman Mangusin, at meron pa rin sasalo sa kanya sa likod nito. Ang masakit pa dito, ang mga koneksyon niya ay galing din sa loob ng PNP. And that's the reason why kung bakit hindi siya masyadong kinakanti ng mga ilan sa mga ahensya ng gobyerno like PNP. 'Di ba? Kung mapapansin mo sa mga pahayag ng ibang kapulisan na ang sabi niya, hindi naman nila dapat papatulan nitong si Norman Mangusin eh. Kung hindi lang siya nagpakita ng mga uniforme sa kanyang live stream na sinusuot niya. Actually, may something na hindi natin alam na baka meron nga talaga siyang koneksyon sa loob. Kaya nagagawa niyang sisiwin lang ang sitwasyon niya na kahit baon na siya sa kaso, marami siyang nakapile na pending case, pero unfortunately, kung meron naman tao sa loob nito na kayang laro-laruin ng batas, wag naman sana mali lang ang aking opinion na ito, wala eh. Parang ang nangyayari kasi, demanda ka ng demanda, tapos darating sa point na meron palang tao na koneksyon. Connected with the high general, mga high profile na pulis, mga kaplastik. Diba? Ako si Norman na hampas lupang patay gutom, kinasuhan ko si Makagago pero ako ang nawaran. Ako si Norman na hampas lupang patay gutom, kinasuhan ko si Makagago pero ako ang nawaran. Ako si Norman. Nawarak nga siya,
Pero ang tanong, gaano ba siya nawarat? Pero malaman-laman mo na marami pala siyang mga galamay o marami siyang mga taga-suporta sa likod. Kaya hindi siya nauubusan ng pampiyansa. Ang hirap, diba? Napakahirap. Hindi mo matitibag ng basta-basta si Norman Mangusin. Meron doon batalan, merong something na said ng pangalan, may Alex Pabella, dami. So anong ibig sabihin nito? Sa pagkakulong ni Norman Mangusin, biglang lumitaw ang mga tao na sumusuporta sa kanya. At palihim na siya ang gumagawa ng paraan para maayos ang kanilang bail. Diba? Si Marilyn, the same time. Yung mga maliliit na taong alagad ni Norman, si Maria Monica D, si James Tenso, sila yung parang nagmimistulang media men o media personnel na kung saan ay gumagawa sila ng mga propaganda against kay Makagago at Sapman. At ginagawa nila ng kwento, lahat ng gumagalaw kay Kulaong, sila ang kumokontrol at sumisira. Mga kaplastik. Hindi nyo napapansin. Parang kumbaga kay Makagago at Sapman, ang pinaka media anchor niya, si mentor niya, na si Kayo. Siya yung nagmimistulang tagapagsalita niya that time. Ngayon, si Norman Mangusin naman, ang tagapagsalita niya, tagasira, si Jem at si Maria Monica D. Alanganin pa itong si Casper na magpahanggang ngayon. Sila pa rin. Hampas lupa Kagaya nito, panoorin natin itong video na ito. Buhay! Buhay! Oh, ano ba sasabi mo? Makagago din yun. Napakasarap ng buhay, makakalo din yun. Oh. Pare, anong masasabi mo kayo ng iba? Sa ating mga kahombre. Kahombre. Oh. Magandang hapon mga kahombre, mga katupa. Shoutout sa inyo, mga followers namin ha. Oh. Ayos. Magandang hapon po sa inyo. Shoutout sa inyo. Good na naman kami. Good news. Sabi niya siya. Good ulit kami, good news. Baka junior. Sa anong gagawin sa mga sobre na yan? Ubusin na boss, pamigay sa mga bata. Ay, sige. At ma'am, paparating kami dyan. Hindi ko na babangkitin kung saan eskwelahan. Ubusin At namin ito baka ni Boss mabasa Toyo. naman kami. Dahil ang ating katumpang si Junior ay inip-ninip nang ubusin yung sobre na yan para may pamigay sa mga kabataan. Garam to. Oo, ito pa. Kailangan kami. Marami pa ito. At maraming salamat sa iyo paring FLM dahil Ubusin na namin. ang sobre nito hindi mo pa rin inuwi at patuloy mo pa rin ipamimigay dito sa aming lalawigan. Thank you, parang FLM. God bless. Oh, Yung sobre na naglalaman ng 20 pesos. Yung sobreng na naglalaman ng sticker ni FLM. Yung ba yun? Hindi pa nauubos. Ngayon naman, kahit naman maglihim kayo kung saan kayo eskwelahan pumunta, malalaman pa rin ni Food Genius yan. Si Food Genius pa. Diba? At saka nakakapagtaka, ang sasakyan niyang Ford E150 gamit ni Alex Pabella. Kala ko ba binenta? So ibig sabihin, hindi naman talaga binenta. Pinahiram lang sa kababata. Nilinis, inayos ang engine, pinabango. At yun, may panibago na namang misyon. Yun nga lang, si Alex Pabella na ang tumatayong pamalit kay Kulaong. Kaya kahit mawala si Kulaong, may pamalit naman, si Alex Pabella. Kaya kahit anong gawin ng kampo ni Makagago, hanggat hindi niya natutugis yung mga nasa likod ni Norman Mangusin,
patuloy at patuloy pa rin nagagawa at gagawa pa rin ng panloloko sa mga taong bayan. Diba? Hindi niya matutugis to. Maaring makakaya niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagkaso kay Norman. Maaring mapakulong niya ulit si Norman pero hindi na niya kayang puksain lahat yung mga tao sa paligid ni Norman. Kaya many times mo makasuhan yan si Norman Mangusin, meron at meron pa rin tao na patuloy pa rin siyang piyapiansahan dahil gasino lang naman ng pera para sa kanila. Gagamitin lang nila ang social media para makabawi sa pampiyansa. At marami pa rin silang malolokong OFW na mas naging take advantage sa kanila mga kaplastik kasi nung nagsimula ang press conference, doon na nagsimula yung dumami ang mga tagahanga ni Norman Mangusin. Instead ka nakagalitan siya. Kasi sa ginawang pag-uugali ni Makagago sa presscon, pinakita niya kasi na nagmukha siyang villain. Nagmukha siyang kontrabida sa puntong yon. Kaya syempre, yung mga taong ngayon lang ang nakapanood sa alitan nila ni Norman, nagmukha tuloy inape si Norman Mangusin. At tinig advantage niya yun. Magaling siyang mag-saywar na mga tao. Ngayon, nung inaapi-api siya ni Makagago doon, pinalabas niya na mukhang kaawa-awa siya sa harap ng mga media. Kaya nabigla na lang ako nung pinanood ko yung press conference ni Norman. Bigla siyang nagsalita ng seryoso. Na parang siya pa ang naging masamang tao na biktima pa. Ang galing niya magmaskara sa harap ng mga media. Diba? Natatandaan niyo kung paano siya mag-react. Hindi siya nakapagbura doon. Perfect niyang napaliwanag sa mga tao sa harap ng media kung paano siya binastos-bastos ng mag-asawang Makagago at Subman that time. Kaya instead na lumiit yung sub-count ni Norman Mangusin sa kanyang YouTube account, ay lalo pang nagpumiyos at dumami ang taga-suporta niya. Dahil ginamit niya yung ganong emosyon. Hindi siya nagpadala sa galit. Ang ginawa niya habang nilalapastangan siya ni Makagago sa press conference, tinake advantage niya yun. Sinaywar niya ngayon. Ang pinalabas niya dun sa harap ng media na para siyang binasahan, diba? Binastos-bastos, binaboy ang pagkatao niya. Nagmukha siyang tao dun na walang kalaban-laban. Tapos sinabayan pa ni Rapi Tulfo na parang anlabas sa pandinig ng mga tao na pinagtatanggol ni Rapi Tulfo itong si Norman. Diba? Kaya instead na bumaba yung sub-count niya, lalong tumaas. Diba? At tinitake advantage pa ng mga alagad ni Norman Mangusin kagaya ni Alex Pabella. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Dapat nung pinagplanuhan na nilang ipakulong tong si Norman, hindi na nila dapat brinodcast pa. Dapat palihim na nilang ginawa yun. At ibinalita na lang sa publiko at nagbigay na lang sila ng mga larawan na patunay na nakulong na nga yung tao. Kaso anong ginawa nila? Pinag-press con nila. Binigyan pa nila ng pagkakataong magsalita si Norman Mangusin. Kaya anong nangyari? Naging take advantage sa kanya yun. Kaya yung mga taong ngayon lang nakasaksi sa pangyayaring yun na hindi alam yung tunay na istorya, nagmukha tuloy siyang bida. Yan na sinasabi ko sa inyo. Gagawa-gawa kayo ng mga katarantaduhan, kayo tuloy ang nabaligtad. Diba? So magtungo ngayon tayo sa bubble gang, mga kaplastik. Panorin naman natin
Ang sinasabi ni Food Genius dito ay 17 minutes and 25 seconds. So panoorin natin yon. Locally with multivitamins A, B, C, D, and E. My daily vitamins. Mula ngayon, ate ka na. Special ka sa akin, kaya special ang gift Nako ko. po. Lemon Square Cheesecake. Ito na. Waiter! Ano ba yung order ko? Di ba serve yan? Kanina pa yan. Alam mo, mas hindi ako sa tutol sa pag-impersonate kay Norman Mangusin. Mas gusto ko kung si Long Mejia ang gumawa. Anong araw ngayon? Martes po. Martes! Bakit na nakalagay dito Sprite? Di ba pagka Martes, Coke? Wala sa isip namin, boss eh. Puro kayo wala sa isip, tandaan nyo ha? Sinasabi ko sa inyo, ako nabibisit na ni... Oh! What happened? Hindi ko siguro naalagaan ng Huwag ka mga tuwiran! Alam niyo ba kung anong klaseng halaman ito? Ha? Ako lang ang meron nitong halaman. Alam niyo trivia nito? Yan dahon na yan, ang ginawang diaper ni Venus. Tapos mababayaan nyo? Isang lantay niyan, 5.2. Sige, boss, papasikaso ko agad yan. Talagang pakasikaso nyo. Opo. Ha? Kung di tandaan nyo sa akin. Ha? Magdidivorce ang kaluluwa nyo tsaka katawan lupa nyo. O tumatalikod na ba kayo? Di ba sabi ko bumabad kayo sa camera? O ganito. Sa Sunday, impunto alas 8 ng umaga, itong tuyuin, itapon yung Sprite na yan, palitan ng single tone na alak. Opo, Ha? boss. Yung mga bisita ko kasi mahinginom. Ang gusto ko, ayoko nyo ng tagayan pa. Tatalo na lamang sila, iinom, tapos sabay iuwi nyo na. Noted, boss. Okay? Noted. Copy, boss. Copy? Copy. Okay, good. O ano siya sabi mo kanina? Ayun nga po, sir, yung tungkol po dun sa laro niya ng polo ni Prince Charles. Si Prince Charles. Okay, sige. Teka muna. Total, hindi nyo naasikaso itong bahay, ano? Maraming kailangan ko na kinakapos tayo ng isang ng trabahador dito para mangalagaan itong mga halamang mahal na to, tsaka itong pool. Maglilinis ng pool, tsaka ipagpapalit kasi ng laman itong pool. Kailangan yan, iba-iba yan. Para tandaan nyo. Ihanap nyo ko, tumawag kayo sa lahat ng agency. Tumawag kayo, kailangan ko ng tao. 2 tao Okay. na magtatrabaho rito. Agency, pupuntahan ninyo. Okay. Tumawag kayo lahat ng klaseng agent, puntahan nyo. Okay? Copy, boss. Copy. Ayokong uminit ang ulo, ha? Okay. Sige na, lumakad na kayo. Boss, may Alin? papatimpla ka? Ha? May papatimpla? Hindi ako papatimpla ngayon. Gawa ng nagda-diet ako, ha? Okay, copy, boss. Oo. Sige na. Ba't ganun? Ang yaman ko pero isuot ng dalawa parang bigay ng kandidato. Siyempre, hindi siya bilong sa bubble gang. Kaya ang kinuha na lang nila itong si Buboy Villar. Si Buboy Villar ang gumanap na Norman Mangusin. Pero kung ako lang, sana in-special guest nila tong si Long Mejia eh. Mas maganda yun. Kasi iba kasi yung hambog eh. Iba kasi yung kahambugang taglay ni Long Mejia eh. Di ba meron siyang parang parody din na hindi naman si Norman Mangusin yung tinutukoy doon sa kanyang pagiging don niya. Di ba? Ganun talaga. Hindi naman siya miyembro ng Bubble Gang kaya hindi si Long Mejia ang gumanap. Good morning po. Kayo ba si Abnorman Malasin? Ay, siserve lang po namin yung... Order ko? Hindi po. Serve lang namin yung warrant of arrest. Ano yan? Di naman yung in-order ko, ba't yan yung serve nyo? in-order lang din po sa amin kasi to, sir. Kumain daw kayo sa restaurant, hindi raw kayo nagbayad. Ba't in-order ko, hindi ko binayaran? Hindi. Baga parang nakukulangan ako sa acting. Pero wala, ganun talaga.
Halo-halo po. Kaya sumama na ho kayo sa amin. Sandali. Yun lang! Ha? Ipapahiya niyo ako ng ganito? Tsaka ano tong nakasulat sa t-shirt ko, ha? Ano ibig sabihin nito? Pupo. Pupo. Parang ebak yun. Ang ibig pong sabihin yan, person unable to pay for order. Dahil nga ho, hindi nyo nabayaran yung halo-halo. Halo-halo lang! Ipapahiya niyo ako sa buong Pilipinas! Didemanda ko kayo! Halo-halong kaso ibabato ko sa inyo. Abangan niyo warrant ko. Deserve mo yan! Halo-halo naman talaga. Kaso ni Norman eh. From human trafficking, scammer, yun pa, mayroon pa siyang mga land grabber sa Isabela, tapos anti-optometry law, anti-alias law, anti-passport law. Diba? Lahat, ang dami. Lahat na ata ng kaso, pinasok na ni Norman eh. Hindi ko alam kung may yung human trafficking kasi para kasing kasama na rin dun siya pangharas ng babae. Meron din siya bawsi, mga kaplastic. Meron din siyang kaso sa bawsi. At ano pa mga stapa, large scale stapa. Halo-halo talaga. Literal na halo-halo. Parang salad, mga kaplastic. Salad, di ba? May iba-ibang mga rekado. Diba? Sa iba-ibang rekado na yun, halo-halo talaga. Baho mo! Baho mo! Baho! Abangan niyo warrant ko! Baho mo! Lastly, alam mo, minsan nakita ko sa mall si anak ko. So, parang napakaikli lang pala, di ba? Napakaikli lang naman ng clip na yun. Ka-plastic. So, wala naman na kasenses yung parody nila. Ka-plastic. Dami pa rin na lap trip kay Norman. Pero hindi ako satisfied kasi si Boboy Villar ang pinaggawa eh. Pero kung si Long Mejia yan, mas maganda yan. Mas nakakatawa si si Long Mejia eh. Mga ka-plastic eh. Pero ganun pa man, hanggang dito na lang ang aking opinion. At napakaikli lang naman pala yung clip eh. So hindi na big deal yun, mga ka-plastic. Ang ating antay na lang, mga ka-plastic, ay tungkol dito sa mga binabalak nila Alex Pabella na kung saan ay may mga kanika-nila silang ginagawa na palihim. At ngayon ay si Norman Mangusin na hindi na gaano ine-expose sa social media, na sa gayon hindi na siya kino-content nila po Genius at ang iba pang mga vlogger na nakikisawsaw kagaya ko, nakikigatas at ginagawa natin ng mga eksklusibong content about sa mga pangyayari sa buhay niya, na meron pa rin naman na magpahanggang ngayon ay may ginagawa pa rin siyang kabulastugan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.